Awayan ng dalawang magkapatid. Nadadali na rin ang kalusugan ni Oliver. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe the YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga paka-idol, nadadamay na rin si JC Oliver sa awayan bangayan na ni Ansing tsaka ni JJ punto por punto na ayaw talaga magpatalo sa isa't isa. Umiiral pa rin ang kanilang ego or pride sa sarili. So na alam naman natin na matapang si Ansing. Si JJ naman, makulit na may kasing ugali ni Ansing punto por punto. Sabi pa nga ng ibang mga ka-idol, wala namang problema kay JJ, si Ansing lang ang may problema. Kasi ang pinapalabas niya, nakikita natin na si Ansing ang may problema. Alright? Dahil sa kanyang pinapakitang attitude. But si JJ kapag on cam, behave. So hindi ko rin alam kung totoo yung mga pang-uugali na sinasabi ni Ansing kung tama yung mga patama or paninira ni Ansing sa kanyang kuya JJ. Kasi sa kanyang sinasabi, mas demonyo daw si JJ kung walang kamera. Pero may nasa kamera, tamimi daw ito. Sabi nga mas nila, bastos talaga, di ka anding walang mudo. So natin masusukat mga ka-idol, sana kung si Ansing may maganda magbalanse ng sitwasyon, sana sa pag-uusap ni Daddy Frankie, ni Oliver, tsaka ni JJ, siya kasama, sana hindi niya doon isiningit yung about sa kuryente para hindi mapahiya si Oliver, si JJ punto por punto. Kaya lang pinairal pa rin niya ang kanyang init ng kanyang ulo. So alam naman natin na mainitin ang ulo ni Ansing dahil meron siyang depression. Naayaw talaga niya magpatalo. Tapos, ayun na, sa kanilang bangayan regarding sa Kuryente plus yung baboy na inihaw ni JJ na grabe ang kanyang paninira kay JJ mga ka-idol. Oo. Siguro kung hindi na itanong ni Daddy Frankie, hindi mai-open. Nang na-open ay grabing paninira kay JJ. So sabi pa nga niya, kung siya daw ang mapili ang baboy, hihilutin niya ng malaom-laom. Hihilutin daw niya. Pero noon, nung nagpilay-pilay, maganda lang kay Ansing, nagpapaalam. But si JJ, hindi nagpapaalam, Doon siya umugot, nasa kanya na binigay na. So it means, doon natin masusukat. Isa na lang ang baboy ni JJ kasi dalawa doon kay Oliver. Sabi pa nga dito, inggit yan sa Ansing, nakita niya Yuda sira. Di ba? Not good, sira ulo daw si Ansing, according sa mga supporters. Sabi nga, nakakahiya ka na Ansing, nakaka-stress ka panoorin. Di ba? Dapat lang naman awayin ni Ansing si JJ, halos hindi makakibo. So sabi pa nga niya, si Ansing, si JJ, kapag harap ang kamera, kapag kausap si Daddy Frankie, tupa ang pang-uugali. Pero kung walang Daddy Frankie, sa harapan ako, demonyo daw ang pang-uugali. Maniniwala kayo doon, guys? Please comment section below. Sabi pa ng karamihan, tama naman si JJ kasi sa kanya sa binigay ni Daddy Frankie. Kaya ayaw ibigay sa'yo, masama kung ginastos ni JJ. Kaya ayos naman ninabot ni JJ, Inaano lang niya, nagagalit lang dito mga ka-idol si Ansing dahil po yung hindi binigay nga. Paano ibigay? Ako hindi ko bibigay lalo kung nakikita ko binibigyan ko wala akong tiwala. Kasi yung kapalpakan niya, pati ako madadali. Tama? Sabi pa nga dito, buwes ito itong hatsing itsura na yan, parang mangkukulam itsura. Sa mga PM lang po to, not from my mouth. Stalker yan sa Ansing, parang pulis nagnanam. O again, wala mga ka-idol, Ganun lang po doon mga ka-idol po yung kasi kung ating susumahin talaga, pati si Oliver nadadamay, sa kanilang
ego or pride sa sarili. Nadadamay mga ka-idol. Sabi pa nga dito, grabe ng bunganga mo, Ansing, halatado ka na masyadong ubod ng sobra. Wala ka man lang respeto kay Daddy Frankie. Kung kapatid mo lang ako tulad ni Kuya Jane, ewan ko na lang. Diba? Yung point, sana nagpigil siya doon. Respect naman niya kay Daddy Frankie, of course, sa kanyang kapatid. Lalong on-cam. Sabi pa nga ng iba, nakakaumay na sa pag-uugali ni Ansing. Hindi na yan magbabago. Hindi yan magbabago. Ang ahas kapag magbalat ng balat niya, di ba? Amasim, ahas pa rin. Ang tulis mo, di ba ta kayong tip yung buhos niya, tip, Daddy Frankie! Ito naman, Daddy Frankie, si Gigi, Daddy Frankie! Sabi pa nga niya, maganda lang yung Daddy Frankie kung ikaw ang kaharap. Kung hindi ka kaharap, demonyong ugali niyan. Kung ikaw ang kaharap, tupa yan si Gigi. Tupa. Sabi pa nga ng karamihan hindi Daddy Frankie, hindi ko po pa ba na-stress sa ginagawa sa iyo ni Ansing? Lahat lang mga inaasa sa iyo, kakapal ng mukha ni Ansing, nakikiusap ka na, tama nga pa rin ng di mahiya sa iyo. According sa mga ibang supporters. Ganun lang po dun mga kaiba. Kasi nga, sabi nga ni Yes, nandun yung point, bastos si Ansing. Bastos. Halimbawa, nandun kanila Okray. Agad siya nalubong ni Ansing yung si Okray, di ba? Naintindihan namin ng lahat yung pag-arangkada niya kay hindi Okray. Dahil si Okray may mali dahil kinontent ni hindi Okray si Ansing. Doon nagpag-unawa doon. Okay? Pero dito natin masusukat to confirm na ganun pang ugali ni Ansing is because yung word na bastos. Hindi mapigil ang sarili niya na mailabas lang ang kanyang kagustuhan. Hindi kaya high blood si Ansing. What do you think, guys? Please comment section. Hindi kaya high blood siya? Sabi na nga iba, tama na pong ginagawa Kuya SMS, Kuya Gigi, ang ibigay sa kanya, naghahari-harian si Ansing. Di ba, expected kasi ni Ansing, ma'am, na siyang in charge na mag-connect ng kuryente. Tapos ang pera, alam ni Ansing, yung pera doon kay JJ, kaya hiningi. Ngayon, ang problema naman kay JJ, hindi binigay niya kasi hindi siya nagbigay, kundi si Daddy Frankie. Ang ni JJ, kung sino nagbigay sa akin, yun ang doon ko ibibigay ang pera. Katulad kay Daddy Frankie. Doon kay Daddy Frankie binigay ang pera, hindi kay Ansing. Lalo lang tiwala nga. Sabi pa nga dito, Ansing, kung hindi nilaga ni Kuya Gigi si Oliver, wala kang pera, mahingi ka pa salamat. Hindi ako word na alaga. Walang word na nag-alaga si Oliver. Dito lang tayo talaga. Kasi ang nakikita ko, nagpakain siya. Nandun yung word na pagpakain, but word na pag-aalaga, wala. Yung alaga talaga, pinapaliguan, nilkatiran, tinututbrushan, yung ganun. Ginugupit ang yung pag-aalaga. Pero yung nakikita ko dun kay JJ, nagbibigay lang ng pagkain, hindi po yan. For me, yes, nandun yung point, but in totally talaga, parang word na pag-aalaga, hindi pa. May term po dun mga kadadis Frankie, yung nag-aabot-abot ka lang ng pagkain na hindi ka mamatay. But word na pag-aalaga, kasi alaga ay 100 impact na po yun, sa hygiene, sa lahat-lahat. Pero sa nakikita natin sa ginawa ni Daddy Frankie, ginawa ba yun ni JJ? Wala. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-idol. Kung may kapabayan, dalawa sila talaga may kapabayan. Ito hindi lang si Ansing. Siya lang, problema lang kay Ansing, wala siyang naibigay kay JJ, kay Oliver rather. Pero si JJ, kahit paano, kahit gaano man kahirap, nagbibigay-bigay din. Yung word na pag-aaruga, wala sa kanilang dalawa, punto por punto. Pagpagaan, ulitin ko, magpasalamat na lang sila na may Oliver kasi si Oliver ang nagbigay sa kanilang swerte sa buhay ni Ansing at saka sa buhay ni JJ. Ang nagbibigay pa lang ng swerte sa kanila, yung pinabayaan nilang tao, diba? Na hindi nila akala na sukdulan pala, ten pala, na yung pala makakatulong sa kanila sa ibang pamamaraan. Sabi pa nga dito, wala talaga niya pagbabago si Daddy Frankie. Isarado mo yan bahay, palisin mo dyan.
muna si Oliver, doon na muna kay JJ, ipadlock mo na. Hindi yan matatahimik si Avatar at papunta ka dyan. Well, alam naman natin. Doon tayo sumukat mga kadadis Frankie na si Ansing talaga hindi tumitigil kapag hindi makuha ang gusto. Katulad ng doon sa shelter, di ba, may nihingi siya kasi yung ano sa mindset niya na may pera ang kanyang kapatid. Ngayon, humihingi ng malaking pera. Hindi siya talaga tumigil hanggat hindi siya nabigyan ni Daddy Frank. Yun ngayon, example ngayon, yung pera, di ba? Hindi na ibigay ni JG sa kanya, grabe yung pangangalaiti, grabe yung galit. So balang araw mga kaidol, take note this. Put in your mind na balang araw kapag walang maibigay si Daddy Frankie na pagkain in 1 month, kung nasa probinsya sila, kukulitin na naman yan si JJ na tangkunin ang baboy ni Oliver. Mark this word mga kaidol. Darating dyan, kapag kung walang suporta si Daddy Frankie kay Oliver punto about sa pagkain. Sabi pa nga ng iba, para di nag-aaway mga yan, wag tulungan ng mga sponsor, baka magpayayaan pa yung dalawang staff na tulong buhay nila Oliver. So parang telegrama ba to, ma'am? Doon natin masusukat mga ka-idol na maraming nakakapansin na ganun talaga ang pang-uugali ni Ansing tsaka ni JJ. Kahit anong gawin natin, swerte lang nila kasi open sila sa lahat. In or out sa labas ni Oliver. Pwede sila gumamit kahit ano doon. Pwede nilang lutuin kahit anong gusto nila. Ang point lang naman dito ng iba, okay, hindi naman kami nagraramot, SMB. Kaya ang problema, instead na ibabudget na lang para kay Oliver, hindi makabudget dahil nandun si Ansing tsaka yung mga asawa kumakain. Instead na si Daddy Frankie maibigay sa ibang mga mas nangangailangan, napunta tuloy kay Oliver dahil naubos agad ang pagkain. Ganun po din mga kaidol ang nangyari. Sabi pa nga ng iba, hindi maganda ang puro away sa bahay. Ginagawa pa lang ang bahay ni Oliver ng gulunan si Ansing. Sinugod si Ansing yung bisita. Ganun naman na yung point. Na sabi pa nga ng ibang mga kadadis Frankie, ay siguro yung tinayuan ni Oliver na bahay malas. Baka malasin si Oliver dyan, Kasi simulat sa pool, bago tinayo talagang ang bahay, away na. Diba? Pag nang na-layout na, nang nabuo na may bisita, away pa rin. Nang na-prepare na, okay na, away pa rin. Nang na-turn over na, until now, bangayan pa rin. Yun ang pinakamahirap mga kadadis Frankie. Na may ganong may tinutulungan tayong tao na may tinutulungan si Daddy Frankie na tao, pero yung tinulungan ni Daddy Frankie, hindi niya tinutulungan ang kanyang sarili. Anong dapat gawin dun mga kaidol? Please comment section below. At saka sa mga bagong pasok, don't forget again to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Sabi pa nga ng iba, malupit si Ansing, pati si Gio. Malupit talaga sa diskartihan. Kahit ako, na-disappoint ako nang inihaw niya ang baboy mga ka-idol. Na-disappoint si Kuya SMB. Instead na iyon ang panimula nila ni JJ, ni Oliver. Kung mawala si sample, kung hindi man si Daddy makabalik agad-agad sa kay Oliver, kaya lang parang pinairal pa rin ang gusto ng kanyang sarili. Ihawin gawing pulutan ng baboy. Si Ansing din, tumahimik. Kung hindi tinanong ni Daddy Frankie, hindi magsalita. Alam naman natin, ng isang kalahating ulo daw hiningi ni Ansing at ginawang sisig. Sabi pa nga ng iba, simple lang po para wala po away. Yun magkapatid, si Ansing at JJ, itigil na po ninyo ang suporta kay Oliver. Total kapatid naman nila. Tingnan natin. So wala. Kung alam mo, dito ko ma-conclude na kapag what we call this, hindi na magbigay suporta si Daddy Frank, ay nako.
baka mamatay si Oliver sa gilid ng kanyang pabahay. Dahil sa kapabayaan ng kanyang mga kapatid. Yun lang po dun ang katotohanan. Excuse me. Sabi pa nga ng iba, naku, pangit Matsing, gusto kasi ni Ansing sa kanyang gusto ni Ansing siya lahat na makaka-receive kung anong dumating na blessings kay Oliver at walang dapat mangialam doon. Kahit si Oliver o kahit si Gigi pinagbawalan na rin. Isa rin po yan ang dahilan kung bakit laging aburido si Ansing kay Gigi dahil gusto niya na wala siyang kalakahati kung anumang blessings na dumating kay Oliver. Sabi pa nga niya, kung anong merong darating na blessing ni Oliver, dapat meron din siya. Ang rason niya, at syempre siya daw ang nag-aalaga nito. Please comment section below mga kadadis Frankie. Sabi pa nga ng iba, ayaw nito talaga sa harap ng Daddy Frankie, walang mudo, sorry sa inyo, hindi po huminto sa adyafaran. Ikaw malaki ang pamilya mo, hindi pwede ikaw pati kunting problema pakita mo kay Daddy Frankie. Dapat ang point ko lang naman doon, hindi ko rin maintain pinagmimisit si nanay, but ito yung ating gawing pansin na lang. Ang point ko lang naman dito, mga ka-idol is sana itinigil na nila yung ganitong bangayan, alang-alang man lang sa kanilang kapatid. Ang problema, parang mas pinapakita patuloy nila yung tapang at mataas ang ego sa isa't isa. Kung bakit nagbabangayan. Ito po tama po yung sinasabi ng karamihan na nag-aaway sila sa inggitan. Tama po yan. At saka, ang gusto rin ni Ansing, kung anong mga darating na blessings kay Oliver, ulitin ko, gusto rin niya na mayroon siyang share nito, punto por punto. Sabi pa nga ng karamihan, walang hiyat mudo ang magnanakaw na Ansing na yan, na pinaalis na din pa rin natitinag. Bubo ang hayop na magnanakaw na Ansing. Pinaalis na talaga, di makaintindi ang kapal ng pagmuka, di ba? Gusto talaga ni Ansing mga idol na si Gigi na hindi pumasok doon sa bahay ni Oliver. Ang problema, Gigi are allow din siya lumagluto kasi pinagbabawalan ni Ansing. Lagi sinasabi, si Ansing aburido kapag magluluto doon si Oliver, mag-ululuto doon si JJ, magtatambay doon si JJ, ayaw ni Ansing yan, nagagalit siya. Kaya isa rin po yan ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo ni JJ at Ansing, punto por punto. Yun po ang dahilan mga ka-idol. So wag na po tayong magkunwari, wag na po tayong magtaka. Yun po ang dahilan kung bakit inis at galit si Ansing sa kanyang kuya. It's because gusto niya na hindi niya ito makita sa asyenda, sa bahay ni Oliver, punto por punto. Sabi pa nga ng iba, ay naku abata, nakakagigil ka, di ka na nahiya kay Daddy Frankie, napakawalang hiya mo. Ganyan ang ginagawa mo kay Inday Okray, bigla ka nang sumugod. Again kay Inday Okray, ano po ito mga kaidol? Kasi, intindihan kasi nga, kinontent ni Inday Okray si Ansing, may dahilan sa Ansing bakit siya magalit. Pero dito naman, is a big different naman kung kumpara natin sa nangyayari dito na kanyang pagbastos sa harapan ni Daddy Frankie sa social media kay OJD, punto por punto. Ganun lang po dun. Kasi wala siyang karapatan magsalita ng ganun, na hindi naman siya nagbigay ng pera sa kay Oliver. May point din naman si Oliver. O si JJ rather. May point naman si JJ Lover rather na dapat kung sino nagbigay sa kanya ng pera, doon niya ibibigay para sa konti, punto por punto. Dahil una, di nandun yung point, ay inutusan si Ansing. Ang problema, walang tiwala si JJ. Sabi pa ng karamihan, hayaan mo si ang Ansing na yan, may sayad ang ulo. Basta tungkol sa pera, huwag mo na ang Ansing na kuya na. Basta kapira talaga, hindi magpapatalo si Ansing na laom-laom nga, halarom. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ayan, sabi pa nga iba, nakakaya ganyan din si Ansing kasi daw palang daw siya, nawinduhan daw siya, kumikita daw si Daddy Frankie
sa kanya ng videos pinagkitaan daw si Daddy Frankie, di ba? Yun po ang dahilan niya sa mga ka-idol na hindi siya walang word na control na na mahiya siya, wala. Kasi siguro nakakahurgirig din si Ansing na sino nasasali siya sa video, may pera. Kaya ganyan siya makapag-react din na bakit wala ako? Lagi naman ako kasama sa mga upload video. Ganun po yung point ni Ansing mga ka-idol. Kaya malakas ang impact, malakas ang kanyang enerhiya kapag humingi kay Daddy Frankie. Kahit hindi mo siya daw magsabi na yung talent fee ko, pero with common sense lang sa isipan niya, yung mga bigay ni Daddy Frankie sa kanya, punto por punto. Sabi nga ng iba, sir, wag ka naman ganyan. Matagal na kaibigan ni Mr. Daddy Frankie si Inday. Sana saka yung sinabi niya, biro lang yung mabiro po si Inday. Wag po ninyo siyang siraan. Well, ang ano lang din mga comment, well, ang point ko lang naman, balansein ang sitwasyon that time. Hindi never ako magsira lang kasi wala akong mapapala po doon. Ang point lang naman ng karamihan ng mga reactor katulad namin, hindi lang si Kuya STB ng kulit, balansein ang sitwasyon. Lalong-lalo na sa reactor po siya at pinopromote ang kanyang channel ni Daddy Frankie, tapos ganyang attitude ang ipinapakita niya. Yes, nandun yung point. Mabait si Inday, okay, wala pa naman ako dyan, masabi ng karamihan, mabait si Inday ko na mapalabiro. Pero ang lang natin sa issue regarding po sa kanyang mali ni Ansing, punto. Ganun lang po dun. But we going out na tayo kasi it was done. Tapos na po yun. Ang point lang naman dito, na na may nagawa lang talaga si Inday Okuray na hindi nagustuhan ni Ansing. Kaya gano'n ang pang-attitude. Actually, yung ginawa ni Ansing, pambabastos po yun kay Daddy Frankie, pambabastos din niya sa bisita. Dapat, ang point naman ng karamihan, sisingit lang natin to, kung malaking respeto ni Inday Okuray kay Daddy Frankie, dapat hindi niya pinapatulan si Ansing punto por punto. Yun ang mga opinion ng karamihan sa mga nanonood. Ganun po yung point. So it means doon natin masusukat, work on Claude na may mali si Ansing, may mali rin si Inday Okuray. Ganun lang. But it was done, wag natin pag-usapan. Okay, we go back to our content. Sabi pa nga ng iba, sir, wag ka na pong ganyan, matadaan already. Di matutuloy-tuloy ang alis sa mga groceries na para kay Oliver at Gigi. Gusto meron. Correct. Ang gusto talaga, actually mga kayo dito po, kung anong meron kay Oliver, gusto meron din si Ansing. Totoo po yun. Agree pa kasi na sinasabi niyo mga kayo. You very rude, Ansing, wala ka nang pinag-aralan, wala ka pang mudo, wala kang respeto. Sabi ng iba. Sabi pa nga ng iba, iyas ka nga dyan, nanggagigigil, sorry, di Daddy Frankie talaga, nagigigil mo ako dyan sa unggoy na yan, di ba? Nagigigil sila, magpa-BP ka nanay, Kapag nakikita niyo si Ansing, magpa-BP. And of course, sabi ng iba, bumuisit ka, Ansing, sabi mo lang yan kasi may nakukuha kang pera kay Oliver. Pero kung nun wala kang pagpaki, nakakabastos mo talaga, Ansing. Inggit ka talaga, Ansing, kay binigay sa groceries. Actually, para naman yung kay Oliver, hindi naman para kay JJ, at hindi rin para din kay Ansing. Para yung kay Oliver, mga ka-idol lang. So yun po mga ka-idol, sana maintindihan ng karamihan, maintindihan ng lahat. Okay? So, ang amin lang naman, mga nag-react, hindi naman sila nagsabi na si Inday Okuray is ganong ugali. No, ang inaan lang nila dito is binalanse ang sitwasyon. Sino ang may sala? Sino nagkamali? Okay? Yun ang point doon. But ngayon, medyo move na tayo kasi tapos na po yun. At importante, alam ng dalawa na mali nila. Yun lang na very point. Acceptance lang. Ina-accept nilang kanilang pagkakamali. Sapat po yun. So, let's move on alang-alang kay Daddy Frankie. At tapos na po yun ang kanilang bangayan. Oo, nakapira na doon si Ansing sa kanilang bangayan. Dahil sa kanilang bangayan, may naka-receive si Ansing ng blessings mula sa iba't ibang sponsor na malaom-laom. Ayan mga ka-Daddy Frankie. Ay sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ang mission ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para maging solido kay Daddy Frankie community. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo.
Again, this is Kuya SMB para sigurado po na punto pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Love you all. Bigyan lang shoutout sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday sa mga anniversary, happy mansari at happy anniversary. Sa mga vlogger supporters, Daddy Frank, maraming salamat. Ito lang masasabi ko, SMB, isa lang ang buhay. Keep good health. God bless, and love you.